Section 7, Code of Professional Conduct for Teachers, a Teacher's Guide. Bilang guro, malaking parte ng trabaho natin ang pagiging role model sa mga bata. Hindi lang natin tinuturo ang respeto, honesty, and responsibility. Pinapakita din natin ito sa araw-araw. Kapag fair tayo sa lahat ng estudyante, kapag inaamin natin yung pagkakamali natin, o kapag nagpapakita tayo ng patience kahit pagod na, nakikita nila yon. Kahit simpleng gestures tulad ng pag-aayos ng classroom, pagiging maaga sa klase, malaking bagay na yon para mabuo yung trust at respeto nila. Kaya importante na consistent ang character natin dahil mas mabigat talaga ang actions kaysa sa words. Section 8. Safeguard and Disciplinary Procedure. Kung may reklamo o issue na dumating, may malinaw dapat na karapatan na ang bawat guro. Una, dapat informed siya. Give them enough time to respond at pakinggan natin sila nang walang halong panghusga. Hindi pwedeng gumawa agad ng conclusion na hindi pa naririnig ang side ng teacher. Halimbawa, kung may misunderstanding sa classroom management, dapat malinaw na ipaalam sa guro ang detalye at bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang mga meetings kasama ang admins, parents, at students ay dapat respectful at objective, hindi emotional o bias. Sa ganitong proseso, nalalabanan ng unfair judgment at napapanatili ang dignidad ng bawat guro. Section 9. Administrative Charges. Be all ears. Kapag may administrative charge, ang isang guro, hindi ibig sabihin nun guilty agad siya. Ang unang hakbang dapat ay nakukuha ang paliwanag niya. Listening is the core of fairness. Kaya bago gumawa ng anumang desisyon, dapat may maayos na hearing kung saan pwedeng magbigay ng statement or context ang isang guro. Halimbawa, kung may reklamo tungkol sa grading or classroom behavior, dapat mo na i-clarify kung ano ba talaga ang nangyari bago maglabas ng judgment. Malaking tulong sa mental well-being ng guro ang assurance na naririnig nila sa patas ng proseso. Section 10. No discrimination. Sa teaching profession, pantay-pantay dapat ang trato ng lahat. Bago man o matagal na yung teacher, taga-probinsya man siya o taga-city, importante na walang teacher na nabibigyan ng special treatment or naiiwan dahil lang sa background nila, religion, gender, o saan man siya nanggaling. Halimbawa, kapag may bagong teacher, dapat maramdaman niya na welcome siya at pareho ang expectations at opportunities sa lahat. Classroom man or workplace, dapat safe space for everyone. Section 16, Salary Scale. May nakaset na salary progression para sa mga guro. Ibig sabihin, pataas dapat ang sweldo over time. Automatic ang salary step increment kada 3 taon as long as satisfactory o mas mataas ang performance rating. Para itong assurance na habang tumatagal ka sa serbisyo, tumataas din ang compensation mo. At ayon sa batas, hindi dapat lumampas ang 10 taon bago maabot ang maximum salary step. Kaya mahalaga rin ang consistent performance. Section 17, Equality in Salary Scales. Dapat pantay ang sweldo ng mga guro, whether national or LGU founded. Hindi pwedeng mas mababa ang sweldo ng mga guro sa probinsya o municipality kaysa sa national teachers. Pareho ang trabaho, pareho ang responsibilidad, kaya dapat pareho rin ang compensation. Kung may salary increases sa national level, dapat masunod o makompare ito sa LGU level para hindi nalalagay sa disadvantage ang ibang guro. Ito ang nagtataguyod ng katarungan sa profession na kahit saan ka assigned, equal ang halaga ng pagtuturo mo. Section 18. Cost of Living Allowance o Dagdag Ginawa. Cost of Living Allowance ay tulong para hindi mahirapan yung mga guro sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic needs. Kahit hindi kalakihan yung amount, malaking ginawa to lalo na sa mga gastos araw-araw tulad ng pamasahe, pagkain, at saka yung utilities. Ang maganda pa, nag-a-adjust yung COLA kapag may salary increase sa ibang government employees para hindi naiiwan yung mga guro sa inflation.
Para itong maliit na buffer na tumutulong para hindi masyadong mabigat yung monthly budget nila. Hindi ito luho. Ito ay recognition na tumataas ang cost of living at kailangan tulungan ng mga guro para patuloy-tuloy ang kalidad ng pagtuturo. Section 28. Discrimination against teacher prohibited. Bawal ang anumang diskriminasyon ng mga guro, lalo na sa promotions, assignment, o evaluations. Hindi dapat naapektuhan ang career ng guro dahil sa gender, religion, political belief, connection, o background. Ang tanging basehan ay performance, dedication, at professionalism. Halimbawa, hindi nauungusan ang isang qualified teacher dahil lang sa mas kilala ang ibang aplikante. Ang fairness na ito ay mahalaga upang magkaroon ng healthy work environment kung saan alam ng mga guro na ang effort nila ang magdadala sa kanila sa opportunity, not favoritism or bias.